Ito po yung maganda naming boss. Opo, ito live to sa live pala yan. sa namin sa website. Lahat po naman yan dito. Kasama din yung natin dito. Exercise natin. Coming up, Miss Maganda. Star of the night kagabi. Ha? One kasi. Yeah, 3.
Lahat. Let's start. Ito tayo. Almora. Michael, mo kagabi, nagbigay ka, or bumigay ka kahapon. Ito mo kagabi. Show your talent. Show your talent. Ano? Okay. Okay. Teka, ayusin mo natin. Okay, before that, isang magandang morning po sa ating lahat. Morning. Good morning! So, habang inaayos yung ating low body na yan, may mga, ano ba kayo nagbugay mo ngayong araw na ito, panahon? Dahil this is the last day natin, until 10 o'clock tayo, dito tayo. Meron ba mga bumabagabag pa dyan before we go? Or before we kaya mag-start tayo with Eric, kahit ano, mga muli-muli mo, yung mga gusto mong mangyari. Ano gusto natin mangyari after this? Panawagan ko sa PNGOC, kalimutan na lahat ng mga members dito pag dito sa Manila, huwag lang ako. Thank you. First of all, thank you to PNGOC for inviting me right here. This is my first time to be invited by your very prestigious NGO, and I learned a lot. And I really appreciated yung mga natutunan ko dito. I met new friends. And I met new friends, especially kay Mang Eden. Thank you very much, Ma'am. And learnings, and also it also opened up my it also opened new horizons when it comes to learning ng importance ng reproductive health. Tapos mas lumakas yung conviction ko to advocate more sa passage ng reproductive health bill. And then I'm looking forward to more activities at PNGOC. If it decides na I'm worthy na design there. And I also hope that na-appreciate ko rin that I'm now having a chance to work with PNGOC sa level namin sa newspaper. And I'm looking forward to more projects. Thank you very much. Okay, ano may class ng agent? Ayan. Okay, see. Good morning, everyone. My being here is very, very important for me. Kasi ito parang learning curve ko dito sa mga ginawa natin. This is my first time to join the group of PNGOC. Actually, sa Kalibo, bago kami napunta ni Andito, nag-attend ako ng group formation ng mga women sa Kalibo. Yung nila is against violence on men. So, dito may natutuhan ako na maaari kong i-impart sa kanila. So, nagpapasalamat ako at nagkaroon ako ng chance na makapunta dito at makita kayong mga magagandang tao, magaganda sa babae, magwapo sa lalaki. So, natutuwa ako na binigyan ako ng chance na makasalamuha kayo. Very good Tagalog. Okay, thank you very much. Sabi nun, ma'am. Sabi niyo na kaulan. Ayan. Tama kayo. Malakas, maglambol, tapos, tingol. Ayan. Okay, next. Morning, nagpapasalamat ako at binutahan ako. Pangalawang beses na for the first time. Para po anong year yun sa Waterfly sa Cebu. So, nagpapasalamat talaga kay Dr. Eden. Thank you talaga, ma'am, for inviting me again. Actually, yung station manager namin yung supposed to be nandito, pero hindi na ganyan.
kay Jenny, kay Ma'am Seth, thank you talaga. Sa lahat ng mga participants, masaya talaga ako nakilala ko kayo. At talagang work experience ko dito sa seminar na to. Learning. Learn na ako. Actually, alam nyo, lahat ng speakers na interview ko, ang dahil ikaw, So, lahat yun, ibabahagi ko sa mga listeners namin doon sa Sugaran. So, Kalibo. At for sure lahat, lahat ng interview ko na yun, kasi kausap ko lang yung station manager namin. Iyaan namin, i-impart namin namin sa Promise. Saka kasi, may sa amin na, daw, may supervisor daw ngayon. So, baka may agad daw hindi. Content lang tayo. So, thank you talaga, ma'am. Thank you lahat. Thank you talaga. Pero may ilang. Okay, thank you na agad. Thank you sa learning. Wala na yung mga thank you mo. Ano yun? Alam mo namin. Oo nga. Good morning sa lahat. Hindi talaga in-expect yung pag-attend ko sa seminar na to kasi parang replacement na ako sa station manager namin kasi may trabaho siya. Kaya ito blessing talaga na nalagdagan yung kaalaman ko. Marami akong natutunan at mai-apply ko to sa pagbalik ko sa amin sa programa ko. Salamat. I'd like to thank for this opportunity because last year we implemented yung reproductive health program ko, but somehow I really don't have this full knowledge of RH as compared to today. So when I'll be going back to my station, we will be re-implementing it. So right now I am more confident that I am more equipped na and more capable of answering questions regarding those issues ng RH. And at the same time, I would like to thank everyone for the enjoyment, especially kahapon and kagabi. So, sige. And, well, that's it. Marami po ako natutunan dito. More power po sa ating lahat. Ang matuod yun na ari ko di ako nag-imbita sa ako. I was invited. Nabalaan ko may seminar ko on Gwen sa isa-registration. Hindi ko kasi ako yung invitation ko pang PNGO. Gusto wala akong pang-field. Gusto may contact number ka kasi din sila naman sa showing wala akong ka-attend. So nag-reach out dito and Jen. So ari ko din. Actually, this is my first. Though it's apat yung siguro or kalima. Nakatunaw sa kanila, Filipino, so, sorry, siya naman yung workshop. So, personally, nag-attend ko gusto ko give ma-update kung ano ang latest. So, ang mga curiosity. At the same time, for how many years, so long years, I guess wala to give about sexual health. In fact, last week, Saturday, nagpadala ko sa mga ko-NC dito sa Papdel, sa PLC something. Oo. So, hopefully, ito makatao dito. My first time to join. So, sample compilation, looking for that. Then, I would like to announce, hopefully, mabigyan ako ni Ma'am, si Dr. Eden. Diba nag-practice nga ako niya na-propose to do guys. So, naging siya actually first kong attempt sa PNCOC na-inspire ako to put up an organization which is PAHAG, no? Transform Barangay Association of Health Advocates Group. Kasi this Christian Network, wala sang organization na focus sa advocacy sa medical health. So, siguro, kay being a nurse, lang ko din mag-public, I don't have plans of going out abroad. So, gusto ko busy. Basta ako sa academe, sa media, so gumagamit bilang skills, balances, may knowledge. So, mula lang dito support. So, amo na niya, hopefully, kabay niya makasunod kami. Okay. Ako rin, nagpapasalamat sa lahat sa mundo. Seems to be my friend already. Okay, thank you so much everyone, and a full pack learning that I've received. I'm so thankful for that, and my program, when I come back, it will never be the same again. Marami nang i-share ko sa mga listeners ng Malalapin Vice. And hopefully, mas
lalalim pa yung mga topics na may share ko sa kanila regarding family planning and responsible parenthood. So, sa lahat-lahat, alam ko blessed ito ng God my Lord na binigay para sa atin. Thank you. Okay, thanks. Next. Kak, maraming salamat po. Marami po akong natutunan dito. Tungkol sa parenthood, responsible parental. Ipamimigay ko ito sa amin. Salamat po. Malaking tulong po ito ma'am sa amin, sa Radyo Mo Nationwide Iloilo, sa aking programa, every Sunday, Batang Marimen. So, salamat sa pag-invite kami dito at for me, it's a gift para sa akin na nandito ako ngayon. So, maraming salamat. Inisip ko nga sabi ko, ang swerte naman ng babaeng mapagpangasawa ko. Oo. So, ito, narinig ko na nagsalita ako. Thank you so much. Quiet storm. Quiet storm. Salamat sa lahat. Ilagay na din sa atong director, si Victor Raiden. And thank you po sa inyong ikuan sa RL Hinubahan ni Dino Brian. Dino Brian. Okay. Thank you kayo kay siya mo nag-info na ako na pwede ba ko nang mo-intra or then Ma'am Jeannie. Thank you po niya kay siya mo tiging gatak. Kung tiging ko. Then kuan, pasalamat po ako kayo kayo na nakatunan tila binagyod kay ako namili kong site ang ako edad. So lapit anak ko sa katuon niya. Sige na ko siyang lagi ko siyang sinabihan na pag tapos mo ng grade 6, pwede ka na mag-asawa kasi retire na yung papa mo saka yung mama mo, may ako na kami. Hindi pala pwede. Kasi bata pa. Okay, thank you. Good morning. Added kaalaman ito sa akin dahil ilang beses na ako nag-attend ng mga ganitong workshops with regards to topic ko na RH. Pero iba ito dahil nakafocus ito sa responsible parenthood at natural family planning. Maraming salamat po sa PECOC. Okay, Juan. From Kapuso. Mayong buntag sa tanan. Change starts within us. In our own little way, upon going back home, let's reflect for a while and be in our own little way, maging advocate ta sa responsible parenthood, natural family planning. I really wanted to see a Philippines sa future, nga country gani nga hindi damo ang populasyon. So, may mga measures in order na hindi na matabo pa rin sa dito sa Manila, sa Bagyo Ondoy, tungod sa population, sa budlay, kung damo ka gali bata. Sa una, yan gusto ko damo ko bata, kaya para kung nag-isa mga tawa, may bilin pa. Kaya gali, kinanlan, hindi siya nga maging responsible sa kaya para future man sa mata, sa ulihi ang nakasalalay. And then, I've learned so much things. Basically, ang pag-abot sa Cebu, important kaya sa atong tanan to convey the information and what we've learned in this 3-day advocacy workshop. Thank you sa tanan. When I was still with radio, I've been attending similar workshops. In fact, most of it was with marketing, accountability. Now that I am connected with TV, I think I can give more faith because of the strong presentation on video. Kasi syempre kung we are already discussing this subject on radio, sometimes listeners will find it hard to tell. Labi lang kung mag-issue because kung aton itakol ang statistics lang. No? Whereas kung syempre kung sa TV, lahi ang difference ang impact balik sa viewers. While you are making the message across kung ano ang magiging resulta if you have bigger family, di ba? Plus, sa impact sa environment and economic. I think I am a living
testament of the advocate of responsible parenthood. I have 2 children with 7 years ang gap sa akong mga anak, and I also encourage mga amiga nako, and then my subordinates that if someday they will get married, they will also have, not necessarily influence them kay ang nila, kung kaya mo nang buhayin, bakit hindi, ganihan. But I think mas maayos kung ako na siya balik na naman. Okay. Hello. Before the learnings, no, hindi ako magpapa-thank you sa PGOC kasi kailangan sa next time pag-invite ako doon, nakakala ko magpapa-thank you. Tsaka, wala akong natutunan lessons kasi parang hindi ko natutunan na kailangan imbitahin niyo ako ulit. Pero may natutunan ako. Hindi ka dapat imbitahin. But ito serious time, kasi nung una kayo nagpakalat ng invitation ng PGOC, gusto kong sumama that time, kaya lang sinabihan ako na kasamahan kong broadcast doon na sabi niya pang broadcast daw yun. So ako pang place, hindi na ako sumama, kasi nila ngayon, in-open nyo na sa team. Pero regarding na reproductive health bill, since 2000, talagang Catholic ko sarado ako, pero sabi nga, di ba, we have given God's will. But nakita ko kasi yung paghihirap ng ating mga nanay kasi pupunta rin tayo sa hospital, pupunta rin tayo sa... Nakita ko yung need ng family planning. So, ever since naman talaga I'm in favor with it. And in fact, the reproductive health bill, and in fact, yung mga RX advocates sa amin tuwing may mga activities sila like the forthcoming World AIDS Day, ako na yung pinakontak nila representing the print media. Okay. That's the last. Okay. Malakpak tayo. Malakpak ko yung team, no? Good morning, everyone. I would like to thank the staff, especially to Sofara and for inviting me over. At least na-learn ko to be responsible parenthood. So thank you. Okay, thank you very much. Dino. Dino. Dino at natin. Okay, good morning everyone. So, ako'y nagagala kahit na imbitahan dito for the second time. Kahit na si John, gusto niya imbitahan for the next time dahil hindi ba sila wala na siya natutunan for the first time. So, napakaganda talaga ng feeling mo dahil sa amin kasi yung mga neighbors namin na kadalasan yung mga anak nila dadami ng Baltimore, yung mga parents nila, yung masasabi natin na religious iniralan. So, nakakaawa ang mga sila. So, this program of being Jesus in Home. So, talagang malaki lang ay tutulong sa kanila. And at the same time, kahit mga mayayaman sa ngayon, so at least little by little, nakikita ko talaga yung pag-practice nila ng responsible parenthood. Kahit busy sila, nagkataon pa rin na bigyan nila ng pangalagaan yung kanyang pamilya. Thank you so much. Okay. Maraming salamat. Bitin pa ba kayo? Bitin. Bitin. Okay, okay. So, parang sa pwede saying na kailangan may isa pang mangyayari after. Pag we'll touch that home, diba? Parang mga gano'n. Gusto niyo ba mag-take tayo ng network, ma'am? Okay. Ito yung mga next steps. Aside from the action plans you have committed to, okay, from here on up to November, I think there's got to need to be what you call an effort, no? Samahan, no? Sapagkat doon sa Batangas last week, ang tawag nila sa network nila, 4-star. Region 4, Southern, Tagalog, Advocate for Responsible Parenthood. Kaya kayo, nag-form din ng e-group, may convenor, nag-elect sila ng convenor, kasi yung convenor, ang kanya magiging trabaho ay i-update yung mga kasamahan, at saka dun sa email, sa e-group, from PNDOC, yan sa convenor, o diretso rin sa mga participants. Okay? Kasi, your action plan should not stop in November.
we hope it will go on for as long as you are in your radio station, in your newspapers, and so on. Diba? Kahit na walang pondo. Sabi nga ni George is a living example. No? He's been our partner for so long. Sabi niya, nagpunta na siya kung saan ng Pilipinas, di ba? Sa mga seminars. Ang benefits na makukuha niyo dito sa being a PNGOC at PACO partner is that, una-una, sa Robertson Partner sa Manila. Diba? And you will be able to meet your counterparts from all over the country. So it's a representation of experiences, exhibits ng inyong mga ginawa, no? Pagkatapos magpapaano tayo. Kasi right after the November 25 affair, I think this will be held in Manila Hotel, no? Or in isang malaking, convention center malapit sa Mall of Asia, para sa gagawin. Right after that, the following day, we will have a meeting, a forum, a reunion of all media practitioners who have been trained under this program. Okay? So, ang benefits na makukuha ninyo, kung marami na kami napadala sa mga international, mga media people na na-train natin, sa mga international conferences. No? At kung may mga seminars at saka mga call for proposals, no? Pwede kayo. Ginesyo kanina ni, sino may magsasabi sa media, George. Every year, meron tayong media award, no? For those advocates who have really promoted the reproductive health care, family planning, and rin mga responsible parenthood and so on. And I'm always one of the judges. Pero walang mga identification. They come to me for review, mga numbers na lang, number code na lang, no? Pero kalala sa pagsabi nga nila, alam mo, alam ko, kasi minsan siya rin yung review ng mga, ng mga entries. Alam ko talaga na ang PNGOC training ko. Sabi niya, kasi ang kagaling nila, etc. Anyway, so, yung mga ibang mga na-training natin ay nag-form ng NGO nila. No, yung tama, ano ba yung sabi na tama? Yung merong network na National Network of the Media. I-re-register ito kasi anytime now. No? Ito ay yung mga media advocates nag-form, kaya mag-member kayo. Okay? Ang membership fee naman ay 100 pesos lang. Alright? Brainstorm namin ito when they were in Manila 1 month ago. Na-inibita rin sila ng PAPCO at ng PAPCO, no, para mag-participate sa International Conference on Population and Development. Okay, yung ICPD. Familiar kayo dyan? It is, the ICPD, yung sinabi ni Ma'am Mia, remember? International Conference on Population and Development held in Cairo in 1994, yung sinabi ni kahapon. So, yung plus 15 na, every 5 years, nire-review ng bawat bansa, signatory to the International Convention, kung ano na nangyari sa plan of action. And you must know the ICPD kasi diyan nakasentro yung programa natin ngayon ay isang international agreement. Kamukha ng Millennium Development Goals. Okay? Na every 5 years ay nire-review. In 1995, I was in The Hague, no? Netherlands. 1999, plus 5, ICPD plus 5. Wherein I was one of the members of the advisory committee for the international NGOs. And I also attended the review of the ICPD plus 5 in the United Nations in New York. This year, every 5 years, kami ang nag-organize ang PNGOC. So last September 26, August 26, we had it in the ICC. Sayang wala pa kayo sa programa, na-invitahan sana kayo. But we invited some who were trained under the PAPCO project. So, last week, or 2 weeks ago, I was in Bangkok, no? Wherein I represented the NGO community. I was one of the government delegates
to the ICP, Asia Pacific ICPD Plus 15. And in October 3, Ma'am Mia will go to New York to be the delegate of the Philippines in the General Assembly of the United Nations to report on how the Philippines has fared during these 15 years. So, every year, means to say, every international agreement has a lifespan of 20 years. So that 5 years from now, the ICPD will be reviewed. Okay. Pagdating ni Ma'am Mia sa second week of October, magkakaroon kami ng national forum on what we have from here on up to the 20th year of the ICPD. So may remaining years pa. You must know that the MDG 4 and 5, reducing child mortality and reducing maternal mortality, are the two, especially MDG 5, objectives which we may not be able to reach, especially the maternal mortality, reducing maternal mortality rate. Kaya katulong namin kayo, nakakibag, para ma-promote ang responsible parenting, natural family planning. Sapagkat ngayon, the Department of Health and government does not allow anymore deliveries at home. Yung mga traditional birth attendants, yung mga hilot na yan, ay kailangan kapin na niya ang mga midwives. Di ba, George? At kailangan na kung may kilala kayong mga buntis, na mga, mga kapitbahay nyo, mga kababayan nyo, encourage nyo na mag-prenatal care at least 4 times before giving birth. At kailangan tulungan yung planuhin rin sila, magplano sila, kung sabi nga yung mga delays na yan, yapanin ang matay because of this. Okay? So, yun ang isa yung magiging trabaho. Siguro, paulit-ulit nyo na rin sabihin niya sa radyo, sa inyong mga okay? So, let's open this to, si Joby pala, remember si Joby kahapon, Siya yung, dito, convener sa Bisaya, saka sa membership committee. So, magpuform ba tayo ng network? Yun ang tanong ko, magpuform kayo ng network? How do we call your network? Kasi dito sa laging star, 4 star. Ano kala mo, 4 star hotel. 4, region 4 na ganyan. Okay? 4 star sa Southern Tagalog. 4, region 4, Southern Tagalog Advocates for Reproductive Health. Kayo, paano nyo tatawagan ng sarili nyo? Responsible Parenthood. Ano tawag nyo? May naisip na ako kanina Visayas Media Advocate for Responsible Parenthood. VMAR. Okay ba yan? Sino pa may suggestion? VMAR. Okay ba ito? Visayas Media Advocate for Responsible Parenthood. Okay ba? Mag-isip pa kayo. Inisip ko na yung kanina habang umiinom ako ng gamot. Okay ba sa inyo yan, VMAR? Okay, sino ang convener nyo? Ang trabaho ng convener,